Hello everyone! For today's video, maghihiwa tayo ng labong na maliliit. Ang liliit niya guys, pero ang mahal. Ang dalawang piraso is nasa $12. Ang liliit niya. So, kapag na-slice naman siya, kasya naman siya ng kapag mahinang kumain, 2 tao. Ang uulam. So, ayan, nilagyan ko ng basahan ang ilalim ng aking sangkalan kasi maingay. Kaya nag-voice over na lang din ako kasi nga maingay yung paghiwa ko ng labong. So, hindi ko na naipakita kung paano ko siya binalatan guys kasi late na nung naisip kong mag-video. I-video ang aking labong na maliliit. Ayan. Parang mukhang malalaki lang dyan sa video pero sa personal napakaliit po niyan. Ayan. So, bigla kasi ako nag-crave ng labong kasi may nakita ako sa palengke. Buti may nakita ako sa palengke na ganyan. So, bumili ako ng 2 supot. So, ang isang supot ay 2. Kaya may 4 na piraso ako. Kaya yan, ini-slice ko na at meron akong tirang buntot ng bangus na prinito. So, yun yung isasahog ko dyan, guys. So, hindi ako ganun kagaling mag-slice kasi makakapal yung pagkakahiwa niya. Ayan. So, guys, habang naghihiwa ako niyan, nag-iisip naman ako kung ano yung lulutuin ko. Yun po yun, pinakamahirap talagang trabaho ng isang OFW. Yung ikaw mag-isip ng lulutuin mo. At hindi mo rin alam kung magugustuhan ng employer mo yung ihahanda. Ganyan. Kasi minsan, mapili sila. Hindi mo alam kung ano yung mga pagkain na ayaw nila. Minsan may mga naihahanda akong pagkain na halos hindi nila galawin. Yan. So, kapag yun ay hindi, ginalaw, sa susunod hindi ko na yun ihahanda. Ayan. So, ayan guys. Patapos na akong mag-slice. Ayan. Natatakot nga ako dyan kasi baka mahiwa yung aking daliri, agoy. Mahapdi pa naman yan. Ay, naglilinis pa naman tayo araw-araw. So, ayan ang kapal. Pero okay lang guys, pansarili ko lang naman. Kahit makapal yung slice niya. Pang adobo yung slice niya. Pero ang ginawa ko, diningding. So, ayan, nainitan ang inyong lola. Kaya naghubad ng sweater. Don't mind the body na. Ayan yung okra. Hihiwain ko din yan mamaya. Slice ko din siya ng pahaba. So, ayan. Nagsimula ulit akong mag-slice. Mabuti-buti na yung pakiramdam ko yan dyan, guys. Kaya nag-crave na ako ng mga pagkain na gusto ko. Kasi ilang araw din akong walang ganang kumain dahil kahit trangkaso. Ayan. Dumalaw ang trangkaso sa akin, guys, na puno ako ng lamig. Kasi nung nasa travel yung aking employer, yung aking aso ay nasa aking pangangalaga. Daig pa ng bata, guys, kasi sa gabi ilang beses siya umihi. Kaya binabantayan ko siya, guys, kung narinig ko na siyang bumaba sa kanyang higaan, dali-dali na rin akong babangon, hindi ako nakakapagsuot ng jacket ko. Kaya napuno ako ng lamig. Tas madaling araw, gigising yan siya ng alas 5. So, pag gising niya ng alas 5, CR siya. Ayun, hindi na siya matutulog. Maglakad-lakad na siya. Na babanggain lahat ng mapuntahan niya. Kasi bulag at bingi na po siya. Ulyanin na. So, kung hindi mo siya magapan, kung saan-saan na lang yan siya dudumi. Ayan. So,
Anong oras na yun siya natutulog ng gabi? Alas 12, guys. Magigising siya ng alas 5. Parang ang ano niya is yung amo kong babae. Ganon. Parang manok mang matulog. Napaka-aga magising. Ayan. At kapag pinakain na, hindi pa rin siya titigil sa lakad ng lakad, lakad ng lakad. Naiinis ako minsan kasi nandun ako sa kusina. Andun din siya na palakad-lakad, tinatapakan yung mga paa ko. Yung paa niya ang lamig. Kaya minsan, naitutulak ko siya. Kaya, ay nako, napakahirap. Dati, hindi naman siya ganyan nung bata-bata pa siya. Bata-bata pa. Ang usapan po natin dito, yung aso Baka iniisip nyo kung ano-ano. Yung aking aso, ulyanin na. Sa 12 years ko dito, so ibig sabihin matanda na talaga siya. Kasi nasa kanila na yan siya nung bago pa ipinanganak yung bunsong, yung panganay na anak nila. Nasa 16 years old na yung panganay. So matanda na. Inaantay na lang yung kanyang, na maano siya, mategi. Ayan. So, ayan, tapos na ang aking hinihiwa. At ating ipapakulo na yan maya habang maghihiwa tayo ng isasahog nating saluyot na yung okra. Yun na yung pinakasaluyot niya, guys. Kasi wala namang dahon ng saluyot dito. Kaya yung pag nagluluto ako ng labong, saluyot ko ay okra. Madulas din naman yan siya. So, ayan. Bago ko hiwain yung aking okra, isasalang ko na yung aking okra para habang naghihiwa ako ng okra, napapakuluan ko na siya. Naprito na rin pala dyan yung aking bangos na buntot. Kasi dapat nga magprito lang yung uulamin ko. Naisip kong mamalengke muna bago kumain ng tanghalian. Ayun, sakto. Nakita ko yung labong, di bumili na ako kahit mahal. Hindi naman pwedeng kainin yung pera. So, yung ibinili ko naman dyan, guys, is food allowance ko naman talaga siya. Kinukuha ko sa pamalengke. Oo. So, ayan, isasalang ko na. At pagkatapos, ay maglilinis na ako ng buong kabahayan bago ako kakain para malamig-lamig konti ang aking ulam. Tsaka yung kanin ko yung bagong saing. So, ayan, kukuha lang ako dyan ng mga 10 piraso siguro. Huhugasan ko. Medyo matigas na yung iba. Hindi kasi siya mapipili kasi nga nakapak na siya. More than 10 pala yung yata kinuha ko. Ayan. So, hugasan at alam nyo ba, guys, yung mga gulay dito ay kailangan ibabad o hugasan ng maigi. Kasi nga, may mga chemical na yan. Hindi na siya, fresh. May mga inilalagay na yan sila dyan na mga chemical para magmukhang fresh. Ayan. At okra lang po yan. Hinugasan ko ng ilang beses at inaano ko ng daliri ko yung niya kasi para matanggal yung mga parang buhok-buhok. Ayan. Diba? Kapag OFW ka, kahit pwede mong pagsamasamahin, makakain ka lang ng dinengdeng. Ayan, tataba ulit tayo. Happy tummy! Nakalimutan kong takpan yung aking kaserola. Naapaw yan dyan. Dudumi yung aking kalan. Hindi ko naisip na di na lang takpan kasi naapaw pala siya talaga. So, ayan, guys. Hihiwain ko na yung aking okra. Ayan. Sa paghihiwa pa lang, madulas-dulas na.
Paano kaya kapag isinahog na sa aking dinengdeng? Labong na dinengdeng. Naglagay lang ako ng dyan guys. Luya sa tubig. Para hindi siya malansa. Kasi nga may isda guys. Yun lang yung inilagay ko. And wala na akong inilagay na bagoong o kasi wala naman akong bagoong. Ang inilagay ko lang ay yung asin. Ayan. Doon na ako nagpakulo ng tubig sa sa may kawali kung saan ako nagprito ng isda. Doon ko na siya kaya yung sabaw niya ay parang may bagoong kasi nga doon sa kawali. Meron siyang nasunog onte doon sa puwet ng kawali. Masarap. Nilagyan ko ng asin, magic sarap, solved na. O, diba? Happy tummy ang lola. Diyos ko po Lord. Napakasarap sanang magstay na ng Pilipinas. Mag-enjoy life. Kaya lang, wala kailangan kumayod pa. Marami pang gustong gawin. May mga bagay pa akong hindi nagagawa na kailangan kong ipagawin. Ayan. At siguro kapag pag-settle na din yung aking panganay, pwede na rin ako mag-stay ng Pilipinas at paupo-upo na lang doon habang nag-aantay ng wala. Diyos ko po Lord, sana pagdating ng panahon pag nasa Pilipinas na ako, maalala din ako ng aking mga Janakes. Ayan. So, ayan na. Tapos na yung aking okra, guys. Linisin ko na yung aking sangkalan at patapos na ang aking pinapakuluan. Ayan. Pagkatapos naman yan, guys, ako'y handa na din ng hapunan yung pangsabaw nila. Ayan. Pero bago ako kumain guys, maglinis muna ako ng buong kabahayan para makaupo ako at kumain. And then after kain, magre-ready na rin ako ng hapunan nila. Ang lulutuin ko ngayon guys is sweet and sour hipon. And yung lechon ko na manok sa air fryer. At yung broccoli at sabaw. Sabaw ko kamatis, patatas at saka may baka. Yan guys. Oo, napakasarap din naman nun. Ubos. Ubos lahat kagabi. So ayan. Ready na ang aking dinengdeng. I-rinse ko na lang yung aking pinapakulo ang labong. So, ayan guys, tignan nyo apat lang na maliliit yung pero napakadami yung balat. Ayan. So, hanggang dito na lang yan aking video guys. Salamat po sa inyong panonood sa aking mga video kahit papaano kumikita na naman mga cents, ganyan. So, hanggang dito na lang po ang ating video for today. Bye-bye. Ayan. Madami-dami pala yung kalat ko. Kala ko tapos na. Ay, akala mo lang. Akala ko lang pala yun, guys. Nililinis ko na lang yan, guys. Patapos na rin naman.